Pablo, mabuti naman nandito ka. Hindi sayang ang pagpunta ko ngayon. Aling Belen, ano po ba ang atin? Nandito ako para kunin ang bangkan de motor mo. Ho? Bakit yung kukunin ng bangka ko? Hindi mo ba alam? Bago umalis ang asawa mo, humiram siya sa akin ng pera. Ang bangka mo ang ginawa niyang collateral sa akin. Tapos na ang araw ng palugit ko sa kanya. Kaya ako nandito para kunin ang bangka mo. Hindi ko po alam na umutang siya sa inyo ng pera. Wala naman po siya nababanggit sa akin eh. Wala akong pakialam kung alam mo o hindi. Basta kukunin ko ang napag-usapan namin ni Marie. Nakikiusap naman po ako sa inyo. Huwag niyo naman po sanang kunin ang bangka ko. Pamana pa yan sa akin ng nasira akong ama. Ginagamit ko rin po yan sa paghahanap buhay eh. Kung kukunin niyo po yan sa akin, parang niyo na rin po akong nilumpo. Kung ayaw mong kunin ko sa iyo ang bangka mo, bayaran mo ngayon din ang inutang ng asawa mo. Wala pa po ako dito malaking halaga. Pero bigyan niyo po sana ako ng sapat na panahon para mabayaran kayo. Hindi na ako magbibigay ulit ng panibagong palugit. Kung wala kang pambayad ngayon, kukunin ko sa ayaw at sa gusto mo ang bangka. Kaya ibigay mo na sa akin ng susi. Nagmamakaawa naman po ako sa inyo. Huwag niyo naman pong gawin ito. May mga anak ako na kailangan kong buhayin. Pangingisda lang pong tanging kayo nabubuhay namin. Wala akong pakialam. Ang sisihin mo ang asawa mo. Siya ang naglagay sa inyo sa ganyang sitwasyon. Hindi ko na po alam kung nasan siya ngayon eh. Kung ano na nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ka lang ba eh. Alam natin kung saan posibleng pumunta ang asawa mo. Wala ring puso, no? Nagawang iwan ng pamilya para sa pansariling kapakanan. Huwag niyo po siyang husgahan. Hindi po natin alam ang tunay na nangyari sa kanya. Bahala ka na nga. Ibigay mo na sa akin ng susi nang makaalis na ako. Marami pa akong gagawin, masyado mo na akong inaabala. Hindi ko ibibigay sa inyong susi kahit na anong mangyari. Tingnan natin kung hanggang saan yan tigas mo. Jun, Anton, kayo na ang bahala sa lalaking yan. Kahit nakakaramdam ng takot ang Itay, hindi niya yun ipinakita sa dalawang lalaking may maskuladong pangangatawan. Dahil may edad na at may iniindang sakit, wala rin naman naging laban si tatay sa dalawang tauhan ni Aling Belen. Tinigilan lang siya sa panggugulpe nung dumami na ang mga taong nakikiusyoso. Pabayaan niyo na siya. Siguro naman, Pablo, magtatanda ka na. Maawa naman kayo. Maraming pamilyang magugutom kapag kinuha niyo ang bangka. Marami akong kasama na pumapalaot na mawawala ng hanap buhay. Hindi mo nga matulungan ng sarili mo eh. Iniisip mo pa talaga ang kapakanan ng ibang tao? Napakasama mo. Wala ka talagang puso. Kung masama ako, hindi ko na sana pinahiram ng pera ang asawa mo. Tara na, umalis na tayo rito. Kilala talagang malupit sa lugar namin si Aling Belen. Nagpapautang siya ng pera na mataas ang tubo. Madalas ang nangungutang sa kanya ay mas lalo pang nababaon sa utang. Walang nagawa ang Itay kundi ang manlumo na lang. Nakarating naman sa akin ang nangyari kaya nagmadali akong umuwi sa amin. Oh, Abi, bakit umuwi ka? Mano po, Tay? Nalaman ko po ang nangyari sa inyo. Siguro tinawagan ka ng kapatid mo, no? Si Andoy talaga, nabala ka pa. Ano po ba ang nangyari? Bakit po kinuha ni Aling Belen ang bangka nyo? Hindi ko alam na may utang pala sa kanyang nanay niya. Ginawa niyang collateral ang bangka. Si nanay talaga? Umalis na nga lang, nag-iwan pa ng problema. Hindi man lang niya inisip na yun ang ginagamit ninyo sa hanap buhay. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lamang ang nangyari. Masakit din sa akin na mawala ang bangka natin. Dahil pamana pa yun sa akin ng ama ko. Malaki po ba ang utang ni inay para kunin ang bangka? Oo, iha. May mga utang pa nga ang inay mo sa ibang tao eh. Kailangan ko rin bayaran yun. Saan ba dinadala ng inay ang perang inuutang niya? Hindi ko rin alam eh. Ayoko na mag-isip pa. Alam kong may ideya kayo. Ayaw niyo lang tanggapin ang katotohanan. Mas matatanggap ko pa siguro kung namatay na lang ang inay niyo eh.
kaysa pakinggan yung sinasabi ng mga tao. Naiintindihan ko naman po kayo, Tay. Kahit ako, hirap tanggapin na iniwan tayo ng inay dahil hindi na niya kaya ang hirap sa piling ninyo. Mas pinili po niya na sumama sa ibang lalaki kaysa sa atin na pamilya niya. Huwag mo na ulit babanggitin ng tungkol sa bagay na yan, ha? Baka marinig ka ng mga kapatid mo. Kahit ano pang ginawa ng nanay nyo pa rin siya. Ayoko masirang imahe niya sa mga kapatid mo. Sa tingin niyo po ba, hindi pa nila naririnig sa ibang tao ang ginawa ni inay? Ang mahalaga hindi nang galing sa atin. Teka, bakit ang dami mong dalang damit? Magtatagal ka ba rito sa atin? Hindi na po ako aalis dito sa atin. Paano pag-aaral mo kung nandito ka? Tay, wala na po akong balak na magpatuloy sa pag-aaral. Ano ba yung sinasabi mo, Abi? Pinag-aaral kita para hindi ka matulad sa amin ng nanay mo. Tapos uuwi ka lang dito? Ano mangyayari sa buhay mo? Tay, tama na po. Alam kong hirap na kayo. Wala na kayong pagkukuhanan. Hindi ko po maa-attempt na nagugutom kayo dito ng mga kapatid ko dahil kailangan niyo po akong padalahan ng panggastos ko. Hindi ko po kaya na mabaon lalo kayo sa utang. Alam mo lahat gagawin ko para makapagtapos ka. Huwag mo nang intindihin ang magiging hirap ko. Kahit man lang sana para sa mga kapatid mo. Huwag mo na akong isipin. Sumuko na po tayo, Tay. Hindi naman po masamang mangarap pero huwag natin ipilit kung hindi talaga para sa atin. Anong gagawin mo ngayon? Tutulungan ko po kayo sa paghahanap buhay. Patawarin mo ako, anak, kung binugo kita. Kayo na mga kapatid mo. Wala akong kwentang ama. Hindi po yan totoo. Kayo po ang pinakamabuting ama para sa amin. Magsusumikap pa rin ako kahit wala na tayong bangkang pangisda. Naghahanap na ako ng trabahong pwede kong pasukan. Malakas pa rin naman ang katawan ko eh. Siguro naman meron pang tatanggap sa akin. Maghahanap na rin po ako ng trabaho para makatulong sa gastusin dito sa bahay. Kapag po sama-sama at nagtutulungan tayo, malalampasan po natin ito. Gusto ko pa rin na bumalik ka sa pag-aaral mo. Sisikapin ko na makahanap kagad ako ng trabaho. Yun lang kasi may papamana ko sa inyong mga anak ko. Opo, Tay. Kahit ako na lang po ang magpapaaral sa sarili ko, mag-iipon lang po ako. Agad naman nakakuha ng trabaho ang itay. Ipinasok siya ng kumpare niya bilang helper sa ginagawang bahay malapit sa amin. Sabi ng kaibigan niya aabutin ng 3 buwan bago matapos ang bahay. Kaya matagal din ang trabaho niya. Dahil hindi naman sanay sa ganong trabaho, laging hapo ang itay pag-uwi ng bahay. May pasalubong ako sa inyo. May nadaanan kasi ako nagtitinda ng banana Q. Tamang-tama, bagong luto lang. Doon na kayo sa kusina kumain. Huwag kayo mag-aagawan, ha? Ito talagang mga to. Akala mo ngayon lang makakakain ng banana Q. Tirahan nyo kami ng itay, ha? Bihira lang naman kasi talaga sila makakain yan. O ano, kumusta kayo rito? Wala bang pumunta rito para maningil ng utang? Ayos lang naman po. Kanina naglako po ako ng isda at ibinilad ko rin yung mga maliliit na isda para gawing daing. Yung kinita ko po ibinayad ko muna kay Aling Lilia. Nahihiya na po kasi ako pabalik-balik dito sa bahay para maningil. Ay, nako. Nagpapahirap talaga sa atin ng sobra yung iniwang utang ng nanay mo na hindi naman natin alam kung saan niya ginastos. Ay, kaya nga po Imbis na na-budget na natin yung kinita ko kanina, naibayad pa natin. Huwag lang tayong titigil sa pagdarasal. Darating din ang araw na makakaraos tayo. Naghahanap pa rin po ako ng trabaho. Habang naghihintay tiyaga lang po muna na maglako ng isda. Natutuwa naman ako sa iyo, anak. Nakuha mo kasi ang aking pagiging masipag at matyaga sa trabaho. Bata pa lang po ako, iniidolo ko na kayo. Isa sa mga pangarap ko po ang maiahon kayo sa hirap. Kaya lang po, habang tumatagal, parang malabo na po Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Sabi ko nga sa'yo, huwag tayong titigil sa pagdarasal. Pinapakinggan ba niya mga katulad natin?
Parang hindi naman po eh. Mabuti pa yung may mga pera, mas lalong yung mayaman, at yung mga masasama, lalo pang pinagpapala. Huwag mong kainggitan ng biyaya ng ibang tao na hindi naman natin nasisiguro kung sa Panginoon nga galing. Pasensya na po, Tay. Hindi ko lang po maiwasan na makapagsalita eh. Kaya ko naman po magtiis, pero hindi ko kayang makita na nagtitiis po kayo sa trabaho na hindi naman ninyo linya. At yung mga kapatid ko, nagtitiis na walang baon sa eskwelahan. Tandaan mo, Abi, marami ang mas mahirap sa atin. Pero kahit kailan hindi sila nagrereklamo sa kung ano lang ang meron sila. Sa halip nagpapasalamat pa sila. Oo nga, Tay. Nakalimutan ko na. Nakakahiya na panay sentimiento ako samantalang maswerte pa rin pala tayo kesa sa iba. Kaya nga kahit nahihirapan ako sa trabaho ko, nagpapasalamat pa rin ako. Kahit papano, ang isang linggong budget natin hindi ko na kailangang ipangutang. Tuwing araw ng Sabado, lagi tayong may inaasa na iuwi kong pera. Mula po ngayon, hindi na ako magrereklamo. Araw-araw na rin ako magpapasalamat. Ganyan nga anak. Lagi mong tatandaan, pagkatapos ng malakas ng bagyo, sisikat din ang haring araw. Malalampasan din natin ang pinagdadaanan natin. Tiwala lang sa itaas. Isa sa hinahangaan ko kay Itay ang hindi kailanman nawala ang pananalig niya sa taas. Punong-puno lagi siya ng pag-asa. Alam ko nahihirapan na rin siya dahil may mga gabing nagigisnan ko siyang gising. At nakatanaw sa labas ng bintana at malalim ang iniisip. Hindi nagtagal na tanggap na rin ako sa trabaho. Bilang tindera sa isang tindahan ng mga damit sa palengke. Yun nga lang hindi pa rin sumasapat sa amin. Dahil kailangan namin magbayad pa ng utang ng inay. Aling Belen, ano pong ginagawa niyo dito? Oh, umuwi ka na pala rito sa atin. Nasaan ang tatay mo? Nasa trabaho pa po siya. Mamayang hapon pa po ang uwi niya. Kaya ako nandito para kunin ang balanseng utang ng nanay mo sa akin. Ho? Di po ba kinuha na ninyo yung bangkang pangisda ng itay ko? Hindi pa po ba sapat na kabayaran yon sa utang ni inay? Sa tingin mo kaya kung sapat na yun pupunta ba ako dito para maningil? Luma na ang bangkang yun kaya wala na rin gustong bumili. Lugi pa nga ako Kung ganun po ibalik nyo na lang po sa amin. Ano ko sira para ibalik sa inyo? Alam naman po ninyo na ginagamit yun ni itay sa paghahanap buhay. Ibabalik ko lang ang bangka nyo kung babayaran nyo ang utang ng nanay nyo. Kasama ang tubo. May trabaho naman po ako. Ako na lang po ang maghuhulog kada sahod ko hanggang matubos ko po ang bangka ng itay. O sige, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Kailangan ibigay mo sa akin ang buong sahod mo sa trabaho. Opo, asahan niyo po na tutupad ako sa usapan. Mabuti naman kung ganon. Mukha ka naman matinong kausap kesa sa nanay mong si Marie. Aling Belen, meron po sana akong itatanong sa inyo. Tungkol sa nanay mo, no? Ano ang itatanong mo tungkol sa kanya? Alam niyo po kung sino yung sinamahan ng inay? Ayon po kasi sa kumakalat na chismis dito sa lugar natin sumama raw siya sa ibang lalaki. Totoo ang chismis. Sumama ang nanay mo sa isang lalaking hiwalay sa pamilya. At may mga anak din naman. Katwiran niya, sawa na siya sa buhay na ibinibigay ng itay nyo. Mahirap din naman ang sinamahan. Hindi rin naman nag-iisip. Tinakasan ko no ang hirap ng buhay. Sa mas mahirap din naman pala masasadlak. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Ang balita ko nasa probinsya ng lalaki. Nag-aalaga ng mga anak. Biruin mo iniwang kayo para alagaan ang anak ng kinakasama. Anong klaseng utak meron ng nanay nyo? Sana naman walang magmana sa inyo sa kanya. Sakit talaga siya ng ulo. Salamat po sa impormasyon na ibinigay ninyo. Gusto ko lang pong makumpirma ang chismis. Ay, masyado na ako naaabala sa mga pagtatanong mo. Basta yung usapan natin huwag mong kalilimutan. Diyan ka na. Ilang sandali ring nakatayo lang ako sa labas ng bahay.
Sobrang bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko napigilan na mapaiyak. Akala ko mga nangyayari sa amin ay sa mga palabas lang sa TV nangyayari. Noon ko lang napagtanto na pwede rin pala sa totoong buhay. Iiwan ng ina ang pamilya niya at sasama sa ibang lalaki. Tay, nanggaling pala dito si Aling Belen. Ha? Ano daw ang sadya niya? Sinisingil niya po yung balanse ng inay. Balanse? Kinuha niya na yung bangka natin ah. Ano pang balanseng sinasabi niya? Sinabi ko nga po yun. Ang paliwanag po niya, hindi daw po sapat sa utang ng inay. Nakoy, wala na siya makukuha sa atin ni piso. Ninakawan niya tayo ng pangkabuhayan tapos pupunta pa rin siya rito para maningil? Huwag niyo na pong intindihin si Aling Belen. Ako na po ang kausap niya. May usapan na po kami na ako po ang magbabayad sa utang ng inay kasama tubo. Basta ibalik niya lang ang bangka ninyo. Baka naman ikaw ang mahirapan. Hayaan mo lang ang bangka na yun. Hindi ko po pwedeng pabayaan na lang ang bangka na yon na mas matanda pa sa akin. Yun na lang po ang tanging alaala mula kay Lolo. Hindi mo naman kasi obligasyon ng pagbabayad ng utang eh. Obligasyon ko na rin yon bilang anak ninyo. Wag na po natin pagtalunan yan. Ikaw ang bahala anak. Magsabi ka na kung nahihirapan ka na ha. Basta po para sa inyo, lahat po kakayanin ko. Hindi man ako pinalad sa nanay niyo. Napakaswerte ko naman sa mga anak. Tay, meron pa po pala kaming pinag-usapan ni Aling Belen. Ano pa na pag-usapan niyo? Tungkol po kay inay. Kinumpirma ko lang po kung totoong kumakalat na chismis kay inay. Totoo nga po pala. Ang masaklap niyan, iniwan niya tayo, pero mas mahirap pa ngayon ang kinasasadlakan niya. Hayaan na lang natin ang inay niyo. Kung doon siya mas masaya sa lalaking sinamahan niya eh. Paano po kung bumalik siya? Tatanggapin niyo pa rin po ba siya? Hindi na anak. Masaya at kontento na ako sa inyo. Yun ang mahalaga. Natuwa naman ako sa naging sagot ni Itay. Kahit kasi nung kasama pa namin ng inay, hindi siya maasikaso sa amin ng mga kapatid ko. Sarili lang niya ang lagi niyang iniintindi. Kaya siguro hindi ganun kaapektado ang mga kapatid ko sa pagkawala niya. Kahit nasa mahirap kaming sitwasyon ngayon, ang lagi kong dalangin sa araw-araw na wala naman sana sa amin na magkasakit. Pero hindi yata talaga dinidinig ang mga dasal ko. Nagmamadali akong pumunta sa ospital ng araw na yun. Dahil na-aksidente ang Itay sa trabaho niya. Itay! Ano po nangyari sa inyo, ha? Bakit po mag-isa kayo dito? Nasaan ang doktor? Uminahon ka anak. Ayos na ako. Natignan na ako ng doktor kanina. Bakit mag-isa nga lang po kayo? Hindi man lang ba kayo sinamahan ng mga katrabaho nyo? Kaalis lang ng kumpare ko na nagdala sa akin dito. Nang masiguro na nasa maayos na ang kalagayan ko. Susubukan din daw niyang humingi ng tulong sa amo namin. Ano po ang nangyari sa inyo? Nabali ang kanang binti ko. Sabi ng doktor, kailangang sementuhan. Pasensya ka na anak ha. Baka ilang buwan din akong hindi makakapagtrabaho. Huwag niyo na po munang isipin yon. Ang mahalaga, gumaling po kayo. Imbis na makatulong ako naging pabigat patuloy ako sa inyo ngayon. Hindi po kayo pabigat sa akin. Huwag niyo na ulit sasabihin na pabigat kayo sa akin, ha? Nagpapasalamat nga po ako kasi hindi malubha ang nangyari sa inyo. Isa pa nga sa inaalala ko ngayon yung bayarin natin dito sa ospital Saan tayo kukuha ng perang ibabayad natin? Ako na pong bahala. Huwag na po kayo mag-alala. Baka makasama lang po sa inyong sobrang pag-iisip Sino nga palang kasama ng mga kapatid mo? Nandun naman po si Andoy. Kararating lang niya galing eskwelahan. Binilinan ko lang na huwag iiwan ng 3 naming kapatid. Mabuti na lang maaasahan na rin si Andoy kahit isip bata pa rin at lalaki. Oo naman po. Buti nga po ngayon umiiwas na muna sa barkada. Pati tuloy ang kapatid mo napipilitan magsakripisyo para sa pamilya natin. Naiintindihan naman po yun ni Andoy. Sige na po tay, magpahinga na muna kayo. Ako na lang po ang maghihintay sa doktor nyo. Sige anak, itutulog ko na lang muna ang pagkirot ng binti ko. Hindi po ba kayo binigyan ng gamot kanina?
Binigyan naman ako kaya nga nawala ang kirot eh. Yun nga lang, baka pa wala ng epekto. Kaya nakakaramdam na naman ako ng pagkirot. Mamaya po, Tay. Pagdating ng doktor, hihingi po ako ng gamot, ha? Awang-awa ko kay Itay sa kalagayan niya. Kahit kasi pilit niyang itinatago ang nararamdaman niya, bakas pa rin yun sa mukha niya. Nakatulog na ang Itay nang dumating ang doktor. At sinabi nga niya na kailangan masementohan ang binti ng Itay. Nang araw na yun sumailalim sa operasyon ng Itay. Dahil wala naman ako mapagkukunan, pikit mata akong lumapit kay Aling Belen. Wala na po talaga akong malapitan, Aling Belen. Hindi po makakalabas ng ospital ang Itay kung hindi po namin mababayaran ang bill niya. Napakamalas naman ng pamilya mo, no? May balat yata kayong lahat sa puwet eh. Paano? May utang pa nga kayo sa akin tapos mangungutang na naman kayo? Hindi ko naman po gustong mangutang ulit sa inyo. Wala lang po talaga kaming malapitan. Gas-gas na yung mga linya na yan. Pare-pareho lang kayo ng mga dialogue ng mga lumalapit sa akin para mangutang. Kung kinakailangan po naluluhod ako sa inyo, pautangin niyo lang po ako. Kahit lumuhod ka dyan at umiyak ng dugo, hindi kita pauutangin hanggat hindi mo nababayaran ng utang nyo. Maawa na po kayo, Aling Belen. Lahat po ng sabihin ninyo gagawin ko po. Ang kulit mo rin, Iha, no? Sinabi ko nang wala akong mapapahiram sa'yo. Kung inaakala mo na maaawa ako sa'yo, nagkakamali ka. Walang puwang sa akin ang awa sa mga katulad mo. May bahay pa po kami. Isasanla ko po yun sa inyo. Ano naman ang gagawin ko sa kaperasong lupang kinatitirikan ng bahay nyo? Baka nga wala pa yung titulo eh. Ang mabuti pa umalis ka na. Sobrang inaabala mo na ako. Napatungo na lang ako dahil sa kawalan ng pag-asa. Lumapit naman ang isang lalaki kay Aling Belen at may ibinulong habang nakatingin sa akin. Hahakbang na sana ako paalis nang pigilan ako ng matandang babae. Talaga bang lahat gagawin mo para sa tatay mo? Opo, para sa pamilya ko, lahat po gagawin ko. Ngayon ko lang napansin na maganda ka. Makinis kahit morena ang balat. Maganda rin ang hubog ng katawan na naitatago sa klase ng pananamit. Pwedeng-pwede ka nga talaga. Ang galing talaga ng tao ko. Ano po ang gusto ninyong ipahiwatig sa mga sinasabi ninyo? Tutulungan kita sa problema mo. Ibabalik ko rin sa inyo ang bangka ng tatay mo. Sa isang kondisyon. Ano po ang magiging kapalit? 1 taong ka magtatrabaho sa club na pag-aari ng anak ko. Kapag natuwa ako sa iyo baka wala pang 1 taon. Ibalik ko na sa iyo ang bangka ng tatay mo. At isa pa, Iha, kailangan mo maging praktikal. Sa tingin mo ngayon na hindi makakapagtrabaho ang tatay mo, kakayanin mo pang ibigay ang pangangailangan ng pamilya mo? Hindi ko po kakayanin magtrabaho sa ganung lugar. At isa pa, hindi po ako papayagan ni Itay. Sa umpisa lang yan. Katagalan masisikmura mo na rin magtrabaho sa ganun lugar. Kung pinoproblema mo naman ang tatay mo, pwede mo naman hindi ipaalam sa kanya Napakasimple lang ng problema mo, Iha. Hindi ko po talaga kaya. Alam mo, ganyan din ang sabi ng mga baguhan dati Nung magkamal ng salapi, ayaw nang umalis kahit tapos na ang kontrata. Baka maging katulad ka rin nila. Hindi po ako magiging tulad nila dahil meron akong prinsipyo sa buhay. Bakit? Mapapakain ba ng prinsipyo ang pamilya mo? Kaya ba niyang bayaran ng bill niyo sa ospital? Huy, Iha, marami na nagsabi niyan sa akin. Sa huli, dun pa rin sila bumabagsak. Aalis na po ako. Hihintayin kita hanggang bukas. Alam ko naman na wala ka nang malalapitan Hindi na ako sumagot at mabilis nang nilisan ng lugar na yon. Umuwi muna ako sa bahay namin. Naabutan kong lugaw lang ang kinakain ng mga kapatid ko. Wala na daw kaming bigas na pangsaing.
Kaya ang natirang kanin na lang ang ginawang lugaw ng kapatid ko. Umalis na rin ako para pumunta sa ospital. Tay, kumusta na po kayo? Ayos lang anak. Galing dito kanina ang kumpare ko eh. Nag-abot na siya ng tulong sa akin. Sa tingin mo sapat na kayo ito pambayad sa ospital? Nilapitan ko na po lahat ng kamag-anak at kakilala natin. Wala din po silang maipapahiram eh. Pero bukas po, maghahanap ulit ako ng pera. Pasensya ka na anak kung nahihirapan ka ng dahil sa akin. Si tatay talaga. Natural lang po na akong maghanap ng pera. Wala naman pong gagawa nun kundi ako. Kung hindi nga lang sana ako na aksidente, wala sana tayong ganitong problema. Sabi niyo nga po, pagsubok lang ito sa atin. Malalampasan din po natin ito. Wala akong ibang dasal kundi ang malampasan natin ang mga problema natin. Ganon din po ako, tay. Bukas po may kakausapin po akong tao na pwedeng makatulong sa atin. Huwag mong sabihin na si Aling Belen ang tinutukoy mo. Hanggat maaari sana anak ayokong lalapit ka pa sa taong yun. Marami ako nadidinig sa kanya na hindi maganda eh. Maliban daw sa pagpapautang, marami pa siyang illegal na negosyo. Hindi ka ba nagtataka na marami siyang tauhan at tila ba pinoprotektahan siya? Huwag po kayo mag-alala, tay. Hindi na po ako lalapit sa kanya. Ang tinutukoy ko po yung bago kong amo. May bago ka na namang trabaho? Opo, tay. Naghanap po ako ng mas malaki ang sahod. Swerte naman po ako na natanggap dahil sa taong nagrekomenda po sa akin. Salamat naman sa Diyos. Sa bago ko pong trabaho, unti-unti na po tayong makakabangon. Bakas kay Itay ang saya at pag-asa dahil sa mga sinabi ko. Wala siyang kamalay-malay sa napipintong pagkasira ng buhay ko. Pero wala na akong pakialam pa. Ang mahalaga sa akin matutugunan ng pagpayag ko ang lahat ng pangangailangan namin. Kinabukasan nakipagkita ko kay Aling Belen para kunin ang perang ipinangako niya. Pinapirma rin niya ako sa isang kontrata. Bukas ng gabi ka na mag-uumpisa. Pero kailangan umaga pa lang naroon ka na sa club. May orientation kasi ang mga baguhan. Importante yon para sa mga baguhang katulad mo. Pagkatapos ng 1 taon at gusto mo pang mag-renew ulit ng kontrata, pwede naman. Meron lang po sana akong hiling. Kung pwede po sanang ilihim lang natin ang magiging trabaho ko. Ayoko po kasing makarating kay Itay at sa mga kapatid ko. Ayoko po silang masaktan. Ano naman ang akala mo sa akin, chismosa? Hindi ko ipagkakalat ang isa sa mga negosyong bumubuhay sa akin, no? Ikaw dapat ang tumahimik at hindi ako. Asahan niyo po na wala akong pagsasabihan na kahit na sino. Mabuti na yung malinaw sa atin ang lahat. Kapag naging masunurin ka at mabait, lagi ka may bonus. Hindi ko po kailangan ng bonus. Ang gusto ko lang po, mabayaran kong utang sa inyo. Tignan natin kung ganyan ka pa rin kasuplada kapag nasa kaharian ka na ng mga kalalakihang hayok sa laman. Gusto kong kilabutan sa paraan ng pagtawa ni Aling Belen. Parang gusto ko tuloy umurong pero alam kong imposible na. Hawak ko na ang malaking halaga sa kamay ko. Wala na po ba kayong kailangang papirmahan pa sa akin? Kailangan ko pa po kasing puntahan ng Itay sa ospital. Wala na. Basta ang usapan ng oras ng pagpunta mo sa club, huwag mong kalilimutan. Kapag nahuli ka o hindi ka sumipot, papupuntahin ko sa bahay niyo ang mga tauhan ko para kaladkarin ka. Siguro naman ayaw mong gumawa pa ako ng eksena. Tutupad po ako sa usapan. Huwag po kayong pupunta sa bahay. Mabuti na yung malinaw sa'yo kung anong kaya kong gawin. Opo, alam ko po yun. Masayang-masaya ang Itay nang makauwi kami ng bahay. Dapat kasi nung 1 araw pa siya nakalabas kung meron na kaming pambayad. Hinintay ko lang na mapag-isa kami ng Itay bago ko siya kinausap. Tay, magpapahinga na po ba kayo? Gusto ko po sana kayong kausapin Tungkol saan ba anak ang sasabihin mo? Di po ba nabanggit ko na sa inyo ang bago kong trabaho? Kailangan ko na po kasing pumasok bukas. Stay in po ako doon kaya bihira lang po ako makakauwi dito.
Napakabilis naman yata, anak. Pero wala naman ako magagawa pa lalo't may utang pa tayo sa amo mo. Ano bang klaseng trabaho ang pinasukan mo? Ano po siya, Tay? Sa isang restaurant na tanging mga mayayaman lang po ang pwedeng pumasok. Talaga? Eh di maganda nga yan. Siguradong meron pa kayong mga tip mula sa mga customer nyo. Ganun na nga po, Tay. Kaya po, tinanggap ko na rin. Panggabi nga lang po ako. Hindi ka pa naman sanay mapuyat. Baka naman magkasakit ka. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po ang sarili ko para sa inyo. Baka naman pwede mong pakiusapan ng amo mo na kung maaari lingguhan kang umuwi dito sa atin. Hindi mo kasi mayaalis na mag-alala ko eh. Sigurado na hanapin ka rin ng mga kapatid mo. Kapag po matagal na ako sa trabaho sasabihin ko po. Salamat anak sa pagsasakripisyo mo sa amin ha. Balang araw ay makakabawi din ako sa'yo. Wala po kayong dapat gawin kundi magpagaling. Sa pamamagitan po nun, nakabawi na po kayo sa akin. Huwag din po muna kayo magkikikilos. Hayaan nyo na lang po muna si Andoy ang kumilos dito. Tsaka po, yung gamot nyo ha, huwag nyo pong kalimutan na inumin. Uuwi po ako dito sa araw na kailangan ninyong bumalik sa ospital. Oo anak, hindi ko kakalimutan ang mga bilin mo. Hihintayin ka na lang namin sa pag-uwi mo. Tumalikod na lang ako. At nagkunwari na inaayos ang mga gamot na nakalagay sa lamisita. Baka kasi hindi ko mapigilan ng mapabulalas ng iyak. Mahalata pa ni Itay na meron akong tinatago. Kinabukasan walang pasok nun sa eskwelahan. Ipinagluto ko muna sila ng almusal. Pinainom ng gamot ang Itay at binilinan ko rin ng mga kapatid ko sa dapat nilang gawin habang wala ako. Nag-iwan din ako ng panggastos na ikinagulat ng Itay dahil may kalakihan yun. Pero wala na akong oras magpaliwanag pa dahil kailangan ko nang umalis. Ay sa wakas dumating ka rin. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Ikaw si Abby, tama? Opo. Ako si Lourdes. Ako namamahala sa mga babae dito. Tawag nila sa akin Mami Des. Yun na lang din ang itawag mo sa akin. Tama nga si boss, maganda ka at bata pa. Napakaamo pa ng mukha na parang laging iiyak. Mula ngayon, Angel na ang itatawag ko sa'yo habang nandito ka. Nakatingin lang ako kay Mami Des. Naghihintay sa iba pa niyang sasabihin. Pinipigilan ko rin na wag mapaiyak sa harap niya. Lumapit pa siya sa akin at sinipat ang figura at hinawakan ng mahaba kong buhok. Ay, para namang hindi nasasayaran ng shampoo ang buhok mo. Papakulayan natin ang buhok mo para naman magkaroon ng buhay. Ako na rin ang pipili ng damit at makeup mo. Oh, bakit parang maiiyak ka na dyan? Kinakabahan lang po ako. Alam ko na labag sa loob mo ang pagpunta mo dito. Dala marahil ng pangangailangan kaya ka kumapit na sa patalim. Ganyan naman ang mga babaeng napupunta dito eh. Iba-iba ang kwento at problema pero iisa lang ang gusto. Ang magkapera at mabayaran ng utang kay boss. Ang tinutukoy niyo po bang boss ay si Aling Belen? Oo, siya nga. Akala mo ba pagpapautang lang ng pera ang negosyo niya? Marami siyang negosyo katulad nito. Kapag nabayaran ko siya, aalis din ako dito. Maraming beses ko na yan narinig sa mga pumapasok dito. Hanggang ngayon, yung mga nagsabi no, nandito pa rin. Huwag ka muna magsalita ng tapos, no? Hindi ko talaga gusto mapunta dito, kaya lang wala lang ako mapagpilian. Ang drama naman. Ang mabuti pa, aayusan na lang kita. Tara sa magiging kwarto mo. Nasaan po ang iba? Kapag ganitong araw, wala kang makikita ng mga kasama mo at mga tulog ang mga yon. Mamaya, bago mag-umpisa ang unang gabi mo, ipapakilala kita sa kanila. Huwag kang mag-alala, mababait ang mga kasama mo. Sabi ni Mami Des, sa lugar na yon may sariling batas na sinusunod. Maging mabait at masunurin lang daw ako, magiging maganda ang buhay ko. Gustuhin ko man sundin lahat ng sinasabi ng babae para naman babaliktad ng sikmura ko. Sa loob ng 2 linggo ko doon, puro iyak ang ginawa ko. Umiiyak ka na naman dyan.
Aba, Angel, malapit ng bahain ng lugar na to dahil sa mga luha mo. Hindi ko lang po mapigilan. Diba, binalaan ka na ng isa sa mga bantay? Gusto mo ba talagang isumbong ka sa boss natin? Sige ka, lalo kang hindi makakaalis dito. Hindi na po ako iiyak. Ayusin ko na po ang sarili ko. Ganyan nga, hindi yung iyak-iyak ka dyan. Wala naman nakakaiyak eh. Tinataon mo pa talaga na oras ng trabaho. Pasensya na po, Mami Des. Hindi na po ito mauulit. Huwag niyo lang pong sabihin sa bantay. Wala akong balak na isumbong ka o kahit na sinong mga babae rito. Ayoko na maging dahilan ng pagkapahamak nyo, no? Napansin ko nga po na mukha lang kayong masungit pero mabait po talaga kayo. Tandaan mo, sa lugar na to, bawal ang mabait at mahina ang loob. Kaya ikaw wag kang lalamya-lamya. Tibayan mo ang loob mo kung gusto mong makatagal. Opo, susundin ko lahat ng payo ninyo sa akin. Ayusin mo na yung sarili mo. May customer na naghahanap sa'yo. Sige po, susunod na ako sa inyo. Mag-aayos lang po ako sandali. Bilisan mo lang at baka mainip yung customer maghanap ng iba. Isinantabi ko muna ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Paglabas ko, nakapaskil na agad sa mga labi ko ang matamis ng ngiti. Hindi man lang kababakasan na kahit anong damdamin. Itinanim ko nilang sa isip ko na trabaho lang kaya ako nandun. Saktong 1 buwan din na makauwi ako sa amin. Salamat naman at nakauwi ka na rin. Namiss ka na namin ng mga kapatid mo eh. Ganon din po ako, Tay. Alam niyo naman po na bago lang ako sa trabaho. Natanggap niyo po ba ang perang ipinadala ko? Oo, Iha. Kagagaling nga lang namin sa ospital kahapon ng kapatid mo. Kumusta na po kayo? Maayos na ang lagay ko. Kaya lang medyo matagal pa bago ako makalakad muli gaya ng dati. Ganon po talaga, Tay. Huwag lang kayong maiinip at makakalakad din po kayo kagaya ng dati. Maiba nga pala ako. Bakit parang may nag-iba sa'yo? Nagpakulay ka ba ng buhok? Kinulayan po ng katrabaho ko. Hindi po ba bagay? Bagay naman sa'yo. Lalo ka ngang gumanda ngayon eh. Nandibago lang kasi ako sa ayos mo ngayon. Kailangan po kasi sa trabaho namin na maging maayos ang itsura. Alam niyo naman po. Hindi pa po eh. Gusto ko kasi kayo makasalo ng mga kapatid ko. Kumain ka na ba? Isa rin yun sa na-miss ko eh. Ang makasalo ka namin sa hapagkainan. Ako na lang po tayo maghahain. May dala rin po pala akong lutong ulam dyan. Nasaan ba yung mga kapatid mo? Pinagkakaguluhan po ang mga pasalubong ko. Hayaan na lang po natin sila. Naku, kung alam mo lang ang lungkot nila nung hindi ka pa umuwi. Parang gusto na nilang hilahin ng mga araw para umuwi ka na rito eh. Ang totoo po niyan, ilang beses po akong umiyak sa trabaho dahil sa lungkot. Kung hindi mo na kaya anak, umuwi ka na rito sa atin. Kung pwede nga lang po, Tay. Pero malaki pa po ang utang natin eh. Tsaka, gusto ko pong mabawi ang bangka ninyo kay Aling Belen. Hayaan mo na lang yun. Hindi na rin naman ako makakapalaot eh. Sigurado po ba kayo? Iyon na lang po ang tanging alaala sa inyo ni Lolo. Mas mahalaga ka at mga kapatid mo kaysa sa bangka na yun. Kung hindi ka na masaya sa trabaho mo, umuwi ka na rito sa atin. Kapag po nakabayad na ako sa utang natin, uuwi na po ako dito. Naging masaya ang pananghalian namin kahit simple lang ang nakahain sa hapag. Hindi na uubusan ng kwento ang mga kapatid ko. Ganon din ang itay na laging mataginting ang tawa. Kaya nang paalis na ulit ako, parang Biyernes Santo na naman ang mga mukha nila. Nangako naman ako na sa pagbalik ko, ipapasyal ko sila. Abot tenga ang ngiti mo ah. Dahil ba malaki ang ibinigay sa yung tip nung customer mo kanina? Opo, kapag ganito lagi ang kinikita ko gabi-gabi, makakaipon agad ako. Malapit ko na rin mabayaran ang utang ko kay Aling Belen. Sigurado ka na ba na kapag natapos ang kontrata mo aalis ka na? Hindi ko po pinangarap na mabulok po dito. Tsaka, natatakot ako na malaman ng pamilya ko ang totoo kong trabaho. Halos kilala ko na ang lahat ng mga galanting customer dito. Ikaw agad ang tatawagin ko pag naghanap ng babae.
Kadalasan sa kanila gusto iba-ibang mukha kada gabi. Salamat, Mami Des. Pero, bakit mo yan gagawin? Di ba gusto mong makaipon? Kaya nga tutulungan na kita para makaalis ka na agad dito. Oo, kaya lang. Bakit mo ako gustong tulungan? Ewan ko din. Siguro sa lahat ng babaeng nandito, sa'yo magaan ang loob ko. Magaan din po ang loob ko sa inyo. Bakit nga po pala kayo nandito sa lugar na to? Hindi mo pa pala alam. Si Aling Belen na tinatawag mo, kapatid ko. Kapatid niyo po siya? Oo. Nang mamatay ang mag-ama ko nun sa sunog, hindi na ako umalis dito. Kung buhay pa ngayon ang anak ko, kasing edad mo lang siya. Masaya po ba kayo na nandito lang kayo? Mahigit 10 taon na ako dito, no? Wala rin naman akong ibang pupuntahan eh. Simple lang po ang buhay namin ng pamilya ko. Kung gusto niyo po na sumama sa akin, ikatutuwa ko po yun. Kapag po kasi naiisip ko na maiiwan ko kayo dito, nalulungkot po ako. Matagal pa matatapos ang kontrata mo dito. Tsaka ko na pag-iisipan ang sinabi mo. Seryoso po ako sa sinasabi ko. Ang mabuti pa lumabas ka na. Tsaka na tayo mag-usap. Nauna nang lumabas si Mami Des. Naiwan naman ako para mag-ayos ng konti. Tuwing tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, pakiwari ko ibang tao ang tinitingnan ko. Mabigat pa rin sa loob ko ang naroon sa lugar na yun. Pero unti-unti na rin akong nasasanay. Lalo na mas maluwag na sa akin ang may-ari ng club na anak ni Aling Belen. Lagi na kasi ako nakakauwi sa amin. Mabuti namat lingguhan na ang uwi mo, anak. May tiwala na po kasi sa akin ng boss. Ang ibig ko pong sabihin ilang buwan na rin po akong nagtatrabaho sa kanila. Alam mo ba, nagtataka ang mga taga rito sa trabaho mo eh. Mukha daw kasi malaki ang kita eh. Merong ang gusto magpapasok sa'yo eh. Matutulungan mo ba, anak? Kapag po nangangailangan po sila ng bagong waitress. Sasabihin ko na lang kay Ludeng. Anak niya kasi yung gusto mag-apply. Bakit naman po nasabi ng ibang tao na parang maganda po ang trabaho ko? Paano kasi nakikita nila ang pagbabago ng buhay natin. Yung mga kapatid mo nakakapagsuot na ng mga bagong damit. Nakakakain ng masarap kahit wala akong trabaho. Dahil yun sa'yo, anak. Napakaswerte talaga namin sa'yo. Alam naman po ninyo na lahat gagawin ko para sa inyo. Anak, hindi na ako maiyang sabihin sa'yo ito ha. Kung pwede lang naman. Ano po ba yung gusto ninyong sabihin? Baka meron kang naitatabing pera. Gusto ko kasi magtinda-tinda rito sa harapan ng bahay natin eh. Maliban kasi sa naiinip ako, gusto ko rin sanang kumita para kahit papano maramdaman ko naman na may silbi pa rin ako. Yun lang po pala. Bibigyan ko po kayo ng pampuhunan para sa maliit na negosyong gusto po ninyong ilagay sa harap ng bahay natin. Maraming salamat, anak. Hindi ko sasayangin ang perang ibibigay mo. Wala po yun, Tay. Basta kung saan po kayo magiging masaya, susuportahan ko kayo palagi. Nagkaroon na ako ng pangamba na baka matuklasan na ng itay ang trabaho ko. Kaya lalo ako nagpursige na mabayaran ng utang ko at makapag-ipon. Ayoko kasing mabaliwala ang pagsasakripisyong ginawa ko nang pumasok ako sa ganong karuming trabaho. Mula nang pumasok ako doon, puro matatanda na ang nagiging customer ko. Bukod tanging si Philip lang ang bata at gwapo pa. Galante rin siya. Sino yung customer mo kanina? Si Philip po yun, bago kong customer. Ang gwapo po niya, no? Pamilyar siya sa akin eh. Siya yung naging customer namin dati 10 taon na ang nakakalipas. Nakakapagtaka lang na hindi siya tumanda. Sigurado po ba kayo? Baka naman po kamukha lang niya. 30 pa lang daw po siya eh. Hindi ako pwedeng magkamali dahil pareho lang sila ng pangalan at edad nun. Baka naman po nagkataon lang. Imposible naman po yata na sa loob ng 10 taon hindi man lang po siya tumanda kung iisang tao nga lang sila. Siguro nga pero iba ang kutob ko sa kanya eh. Ang mabuti pa, kapag bumalik siya, wag mo na lang siyang harapin. Kaya lang malaki po siya magbigay ng tips sa akin eh.
Sayang naman po. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Baka mamaya masamang tao ang lalaking yun. Huwag po kayo mag-alala. Mag-iingat po ako sa kanya. Marami ka naman regular customer eh. Sila na lang ang samahan mo. Sa ilang buwan ko po dito, ngayon lang ako nagkaroon ng bata at gwapong customer. At sana naman po huwag kayong maging kontrabida sa akin. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ayoko mapahamak ka. Salamat po, Mami Des, pero wala pong masamang mangyayari sa akin. Sa dami ng mga bantay sa paligid, ano po ang magagawa ng taong yun? Basta, mag-iingat ka pa rin. Bihira lang akong kutuban ng ganito. Madalas nagkakatotoo. Opo, huwag po kayo mag-alala. Lagi po ako nag-iingat. Kahit anong paalala ni Mami Des sa akin, masinunod ko pa rin ang gusto ko. Halos gabi-gabing nasa club si Philip. Minsan may dala siyang pasalubong sa akin. Nagtaka ko dahil nasa Tupperware ang mga yun. Piyesta daw sa kanila at dinalhan ako ng 3 klase ng ulam. Kinain ko naman yun pero nagtaka ako. Dahil ilang oras pa lang ang nakakalipas na panis na yun. Sayang naman to. Ang sarap pa naman ng pagkakaluto. Hindi ko malang naipatikim sa mga kasama ko. Bakit kaya ganito ang amoy? Parang bulok na daga? May tapo na nga. Baka mapagalitan pa ako kapag may nakaamoy. Lumabas ako para itapon ng panis na ulam. Pati ang pinaglagyan nito ay tinapon ko na rin. May mga uod na kasi sa ulam na ipinagtataka ko. Napapailing na lang ako at bumalik na sa loob. Oh, saan ka nang galing? Tinapon ko lang po yung ulam na napanis. Ulam na niluto ng kusinera? Hindi po, yung binigay ni Philip. Tumatanggap ka ng pagkain mula sa customer mo? Hindi mo ba alam na delikado yun? Wala naman pong masama ah. Piyesta raw po sa kanila kaya naisipan niya akong dalhan. Hindi naman po nakita ng mga bantay. Kahit na, paano kung may lason yun? Di po sana nalason na ako kahapon. Wala naman pong masamang nangyari sa akin. Ang tigas din naman talaga ng ulo mo, no? Masyado po kasi kayo napapraning eh. Nang humakbang ako papasok ng kwarto ko, sumunod pa rin si Mami Des. Naisip ko na baka gusto niya makipagkwentuhan. Ano ang lagi niyo na pag-uusapan ng Philip na yun? Taga saan daw ba siya? Taga malayong probinsya daw po siya eh. Tungkol lang po sa amin ang madalas namin pag-usapan. Yung iba nga po hindi ko na maalala. Siguro dahil sa alak. Binata pa po pala siya. Hinihintay ko nga na sabihin niya na ilalayo niya ako sa lugar na to. Malabo yung sinasabi mo. Huwag kang umasa para hindi ka masaktan. Alam ko naman po yun. Biro lang naman ang sinabi ko. Maiba ko. Malaki pa ba ang utang mo kay Ate Belen? Malaki pa po. Parang ang hindi nababawasan eh. Malaki kasi magpataw ng tubo ang kapatid ko eh. Kaya yung sinasabi mo na 1 taon ka lang dito, malabo mangyari yun. Kahit ano po ang mangyari, aalis po ako dito. Ayokong dito na lang tumanda. Maiwan na muna kita ha. Naalala ko may gagawin pa pala ako eh. Nang makaalis si Mami Des sa kwarto ko, natulog na lang ako. Nagising lang ako sa matinding pagkalam ng sikmura ko. Napansin ko rin na puno ng laway ang unan ko. Naiiling na bumangon na lang ako at kumuha ng makakain sa kusina. Nang gabing yon at ng mga sumunod pa, hindi na nagpakita ulit si Philip sa club na labis kong pinagtataka. Nangako kasi siya na babalik ulit. Hindi ko na yata nakikita ang customer mo si Philip. Ewan ko nga po eh. Ilang araw na siyang hindi nagpapakita sa akin. Baka nga hindi na siya magpakita pa eh. Ganun naman talaga, di ba? Sino ba naman ang seseryoso sa mga katulad ko? Meron pa naman siguro. Yun nga lang iilan na lang sila. Bakit ka nga pala maagang gumising ngayon? Ngayon po kasi ang uwi ko sa pamilya ko. Inaayos ko na po ang mga pasalubong na iuuwi ko sa kanila. Maswerte ka dahil meron kang inuuwian na pamilya. Ang ibang babae dito Tinakwil na ng kanilang pamilya.
dahil ikinahiya ang klase ng trabaho nila. Yun po ang kinatatakutan ko. Ang malaman ng itay ang trabaho ko. Baka itakwil din nila ako. Ikaw ang masigit na nakakakilala sa tatay mo. Sabi mo nga mahal na mahal kayong magkakapatid. Kung sakali man na matuklasan niya ang paglilihim mo, masasaktan siya, pero hindi ka niya magagawang talikuran. Tama po kayo. Hindi magagawa ng itay na itakwil ako. Hiling ko na sana makaalis ka na sa lugar na to sa lalong madaling panahon. Mangyayari lang po yan, oras na makabayad na ako kay Aling Belen. Habang naglalakad ako papasok sa amin, napansin ko na kakaiba ang titig sa akin ng mga kapitbahay namin. Tila may halong mali siya sa mga kalalakihan at panlilibak naman sa mga kababaihan. Bigla tuloy akong kinabahan. Lalo na nang pagdating sa bahay, hindi ako sinalubong ng mga kapatid ko. Galit din ang tingin sa akin ng itay. Nang aabutin ko na ang kamay niya para magmano, isang sampal lang ibinigay niya sa akin. Tay? Bakit po? Nagtatanong ka pa? Sa tingin mo kayo may tatago mo sa amin ng matagaling trabaho mo? Alam niyo na po. Oo! Ipinagmamalaki pa naman kita sa mga taga rito. Yung para sa patay hindi ka nagtatrabaho? Ganun na ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Para pumasok ko sa ganung klaseng trabaho? Napilitan lang naman po ako na gawin ang bagay na yun dahil kailangan natin ng pera eh. Hindi ko po matiis na makita kayong nahihirapan at nagugutom ang mga kapatid ko. Maraming paraan. Hindi lang yung ginagawa mo. Kung alam niyo lang po na ginawa ko ng lahat. Pero ito lang po talagang nag-iisang paraan na naiisip ko. Patawarin niyo po ako, itay. Mas nanaisip ko pang makulong dahil sa utang at gutom kaysa isadlak mo ang sarili mo sa maruming trabaho. Kayo, tay. Pero paano mga kapatid ko? Matitiis niyo ba sila na nagugutom? Ha? Hindi makapasok sa eskwelahan? Akala ko po ba mahalaga sa inyong makatapos ng pag-aaral para hindi matulad sa inyo? Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo. Kahit mahirap tayo, may prinsipyo pa rin tayo. Hindi naman po makakain ang sinasabi ninyo eh. Malapit ang mundo sa mga tulad natin. Kaya nga marami ang kumakapit sa patalim eh. Anong klaseng katwiran yan? Ganyan ka ba namin pinalaki, ha? Hindi po, tay. Pero sana po unawain niyo naman ang ginawa ko. Hindi lang po ito sa akin lang. Kung talagang iniisip mo kami ng mga kapatid mo, sana inisip mo ang ibibigay mo sa aming kahihiyan. Alam mo bang wala na kaming mukhang maiharap sa mga tao sa labas? Bakit ko po iintindihin ang sasabihin nila? Nung gipit po tayo at hindi kayo makalabas sa ospital, isa po sila sa nilapitan ko para humingi ng tulong. Ni isa sa kanila, walang nag-abot ng tulong. Kaya wala po akong pakialam sa kanila. Mula ngayon, hindi ka na babalik sa trabaho mo. Hindi po maaari, tay. Malaki pa ang utang ko kay Aling Belen. Wala akong pakialam. Basta hindi ka na babalik doon. Kung hindi ko po tatapusin ang kontrata ko, baka kung ano po ang gawin niya sa atin. Haharapin ko si Aling Belen. Hindi ako papayag na pati kayong mga anak ko ay isadlak niya sa paggawa niya ng mga immoral na gawain. Magbabayad din siya sa ginawa niya sa'yo. Tay, alam niyo kung anong kayang gawin ni Aling Belen. Ayoko po na mapahamak kayo. Huwag mo kong intindihin. Basta sumunod ka lang. Hindi ka na babalik pa ron. Ilang araw na akong hindi kinikibo ng itay. Alam ko may galit pa rin siya sa akin. Nagkukulong na lang ako sa kwarto naming magkakapatid. Hindi na rin ako lumalabas ng bahay dahil palagi ako nakakarinig ng hindi magagandang salita sa mga kapitbahay. Hindi rin maganda ang pakiramdam ko. Lagi akong balisa at walang ganang kumain. Bakit hindi ka lumalabas para kumain? Sabi ni Andoy ilang araw ko nang matamlay. Wala po kasi akong ganang kumain eh. Mabigat po ang pakiramdam ko. May sakit ka ba? Kapag hindi pa umayos ang pakiramdam mo sa mga susunod na araw, magpatingin ka na sa doktor, ha?
Opo, Tay. Tingin ko naman po mawawala din to. Pilitin mo rin kumain. Utusan ko si Ando na dalhan ka ng pagkain dito. Tay, salamat po. At sorry po sa nagawa ko. Walang dapat sisihin sa ginawa mo kundi ako. Itinulak kita para gumawa ng masama. Ako dapat ang humingi ng kapatawaran sa iyo, anak. Buong buhay niyo po naging mabuti kayong ama sa amin. Hindi niyo naman kasalanan kung naaksidente kayo at nawalan ng trabaho. Malakas na naman ako eh. Kaya ko na maghanap ng trabaho. Paano po ang pagtitinda ninyo? Bakasyon na naman eh. Si Andoy na lang muna ang magbabantay. Tutulungan ko na lang po si Andoy. Ikaw ang bahala, anak. Lalabas na muna ako, ha? Hindi pa rin bumuti ang pakiramdam ko kahit nagpatingin na ako sa doktor. Hindi ko rin inaasahan ang pagdalaw sa akin ni Mami Des. Pinapunta ka ba nila dito? Huwag mo na silang intindihin. Wala na silang pakialam sa'yo, no? Ha? Hindi ko po maintindihan. Malaki pa ang utang ko kay Aling Belen. Binayaran ko na ang utang mo kasama ang tubo. Bakit po ninyo ginawa yun? Dahil alam ko na gustong-gusto mo nang umalis sa lugar na yun. Kaya ginawan ko na rin ng paraan. Nag-aalala nga ako dahil hindi na ako nakabalik pa. Baka bigla na lang sumugod dito ang mga bantay. Pag uwi ko kasi, alam na po ni na tatay ang trabaho ko. Hindi ko alam kung paano nila nalaman pero hindi na rin naman mahalaga. Pwede ka na magbagong buhay kasama ng pamilya mo. Papaano ko po ba kayo mapapasalamatan sa ginawa ninyo? Hindi ako humihingi ng kapalit sa ginawa ko, no? Huwag mo sayangin ang ibinigay sa'yo na pagkakataon. Maswerte ka kaysa sa iba mong kasama na may pamilya nga, hindi naman sila tanggap. Nakikita ko ang pagmamahal ng tatay mo sa'yo. Mahal na mahal po talaga kami ng itay. Sinisisi nga po niya ang sarili niya dahil sa ginawa ko. Maiba nga pala ako, bakit parang namumutla ka? Mula po nang dumating ako, masama ng pakiramdam ko. Nagpatingin na nga po ako sa doktor pero wala naman daw akong sakit. Hindi ako doktor pero unang tingin ko pa lang sa'yo alam kong may sakit ka. Sa inyo ko lang po ito sasabihin. Ayoko po kasi mag-alala ang itay at ang mga kapatid ko. May nangyayari kasi sa akin na kakaiba. Ang hirap ipaliwanag eh. Sabihin mo, baka matulungan kita. Tuwing gabi, lagi na lang po akong nagigising na basa ng pawis at gutom na gutom. Hindi rin mapawi ang gutom ko kahit maya't maya ang kain ko. Para bang meron akong hinahanap na pagkain. Nung isang gabi, para ako mababaliw sa gutom kaya lumabas ako. Yung alagang manok ng kapitbahay namin. Hindi ko sinasadyang binalian ng leeg at kinagat pa sa leeg. Nababaliw na kaya ako? Hindi ka nababaliw. May nangyari lang sa'yo na hindi mo alam. May hinala ako sa kung ano nangyayari sa'yo pero kailangan pa rin nating makasiguro. Kailangan mo magpatingin sa isang albularyo. Ano po kaya ang posibleng nangyari sa akin? May palagay ako na baka nayanggaw ka. Ano? Hindi ba isa yung uri ng aswang? Pero paano ako nahawaan? Baka dahil kay Philip. Nung pa kasi sinasabi ko na sa'yo na iwasan mo siya eh. Alam mo bang walang nakakakilala sa kanya? Tulungan niyo po ako. Ayoko maging aswang. Gagawa tayo ng paraan. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang loob mo. Ipinagtapat ko rin kay Itay ang nangyayari sa akin. Natatakot na kasi ako sa pwede kong magawa sa kanila oras na sinumpong na naman ako. Walang dapat sisihin sa nangyari sa'yo kundi si Aling Belen. Kung hindi ka niya pinasok sa ganong trabaho, hindi mangyayari sa'yo yan. Hayop siya. Magbabayad siya ng mahal sa akin. Tay, ayoko pong maging ganap na aswang. Ayokong kumain ng laman ng tao. Huwag ka nang umiyak, anak. May kakilala ko na mahusay na albularyo. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Kayang-kaya kanyang pagalingin. Hindi na po ako makatulog sa kaiisip sa problema ko. Kailangan lamang nating lumayo para
Hindi malaman ng mga taga rito ang nangyayari sa'yo, anak. Mainit ka pa rin kasi sa kanila hanggang ngayon. Bakit ba ganun na lang nila ako husgahan? Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Ganun talaga ang mga taga rito, anak. Mahilig manghusga. Nakakala mo kalilinis na hindi nakakagawa ng kasalanan. Dahil sa isang pagkakamali na hindi ko naman ginusto talaga, ito ang naging bunga. Huwag ka mawawala ng pag-asa, anak. Gagaling ka rin. May awa ang Panginoon. Lumipat nga kami ng bahay. Kahit anong pilit ng mga taga samin kung anong dahilan ng pag-alis namin, nanatiling tikom ang bibig ng Itay. Nasa liblib na bahagi na ang lumang bahay at malayo din sa karamihan. Tanging si Mami Des lang ang nakakaalam sa lugar na yun. Mabuti naman, gising ka na. Mami Des, kailan ka pa dumating? Kaninang umaga lang. Naabutan ko pa ang Itay mo. Sabi nga niya, lagi ka daw tulog ng tulog. Kapag sa gabi naman gising na gising ako. Kinakadena nga ng Itay ang mga paa at kamay ko. Hindi na kasi kaya ng lubid lang. Konting tiis na lang, gagaling ka na rin. Sinundo na ng Itay mo ang manggagamot. Ang mga kapatid ko pala. Pinaglaro ko muna sa labas, sabi ko wag lang lalayo. Pati kasi sila natatakot na sa akin Hindi ko naman sila masisi. Babalik din sa dati ang lahat. May gusto ka bang kainin? Sa gabi lang po ako nakakaramdam ng gutom. Sana dumating na ang Itay at ang albularyo. Hindi ko na po talaga kaya ang nararamdaman ko. Malapit nang dumilim nang dumating ang Itay at si Mang Baste. Hindi ko alam kung anong meron sa matandang albularyo. Pero hindi ko siya matingnan sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko naduduling ako. Hanggang hindi pa siya nakakakain ng karne ng tao, kaya ko pa siyang pagalingin. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako sa inyo. Alam ko po na magagawa niyong pagalingin ng anak ko. Kailangan niyo siyang italing mabuti. At kahit ano pang makita niyong paraan ng paggagamot ko, huwag kayong makikialam. Huwag kayong maaawa. Huwag kayong lalapit sa akin. Huwag niyo ako itatali. Kailangan namin itong gawin para gumaling ka, anak. Hindi na po ako gagaling, Tay. Hayaan niyo na lang po ako. Pahihirapan lang ako ng albularong yan Peke naman yan Huwag kang makinig sa kanya. Wala na siya sa tamang katinoan. Nilala mo na siya ng pagkaaswang. Huwag kayo lalapit sa akin. Hindi niyo ako pwedeng itali. Lumayo kayo sa akin. Huminahon ka lang, anak. Para din to sa'yo. Sabi ng ayoko. Pakawalan niyo ako dito. Ang mga sumunod na pangyayari ay halos hindi ko na maintindihan. Naririnig ko sila pero hindi ko maunawaan ang sinasabi nila. Habang lumalalim din ang gabi, pakiramdam ko lalo akong lumalakas. Gusto kong makawala at sa isip ko lang ay kumain ng sariwang karne. Hawakan niyo siyang mabuti. Kailangan kong mapainom sa kanya ang katas na ito. Bitiwan niyo ang ulo ko. Hindi ko iinumin yan. Bitiwan niyo ako. Kailangan to, anak, para gumaling ka na. Ayokong inumin yan. Paulit-ulit nilang pinainom sa akin ng katas ng herbal. Para yung apoy na gumuguhit sa lalamunan ko. Hanggang maramdaman ko ang pagbaliktad ng sikmura ko. Sabi ni Mami Des, ilang oras din daw ako nagsuka ng masangsang na kulay itim na likido. Bago lumabas ang itim na sisiw, agad yung pinatay ni Mang Baste. Kinabukasan na rin ako nagising nun. Anong nangyari sa akin? Magaling ka na, Abby! Talaga? Hindi na ako magiging aswang? Hindi na, magaling nga talaga si Mang Baste. Alam ko wala ka masyadong maalala. Ikukwento ko na lang sa'yo sa ibang araw. Tayo lang ba nandito ngayon? Nasa labas lang ang mga kapatid mo. Kanina nandito sila. Sabi ko nga magaling ka na Ang Itay mo naman meron lang daw siyang kailangan asikasuhin. Salamat naman. Natapos na rin ang lahat. Salamat din po sa inyo. Lagi kayong narito sa tabi ko. Alam kong sobrang nakakaabala na ako sa inyo. Baka hinahanap na kayo sa club.
Meron nga pala akong sasabihin sa'yo. Ano po yun? Umalis na rin ako sa club. Gusto ko na rin kasi magbagong buhay eh. Maganda po yung plano nyo. Napag-isip-isip ko kasi na sayang nga natitira kong panahon kung dun ko lang gugugulin sa lugar na yon. Gusto ko maranasan ang buhay sa labas, no? Yan po ang pinakatama ninyong desisyon na ginawa. Hindi lang po doon iikot ang buhay ninyo. Sa ibang lugar na lang namin ulit piniling manirahan. Malayo sa mga taong nakakakilala sa amin. Ang bahay namin kalapit lang sa bahay ni Mami Des. Nag-alaga na lang siya ng mga aso para may makasama siya. Tumanggi rin kasi siyang pumisan sa amin. Marahil natatakot siyang malaman ng itay na kapatid siya ni Aling Belen. Kaya mo ba ako ipinahanap dahil may sakit ka? Hindi lang basta sakit ang meron ako, Lourdes. Malala na ang karamdaman ko. Alam ko na hindi na rin ako magtatagal. Bakit hindi ka nagpapatingin sa doktor? Aanhin mo ang pera mo kung hindi mo rin gagamitin sa ganitong pagkakataon. Ginawa ko na yan. Kung kani-kaninong magagaling na doktor na ako lumapit pero hindi pa rin ako gumagaling-galing sa lecheng sakit na to. Hindi nga nila matukoy kung ano ba ang sakit na dumapo sa akin eh. Basta na lang lumaki ang tiyan ko. Pakiramdam ko merong hayop sa loob ko. Kinakain niya lahat ng pumapasok sa tiyan ko. Ngayon na hindi na ako makakain. Laman loob ko naman ang kinakain niya. Baka dahil sa hallucination kaya mo yan naiisip. Totoo ang sinasabi ko sa iyo. Maniwala ka. Kahit dumito ka pa kapag namatay ako, merong lalabas sa tiyan ko. Kung totoo yan, di sana nakita na ng mga doktor. Hindi talaga nila ito makikita dahil hindi basta sakit ang dumapo sa akin, kundi sumpa. Hindi ko akalain na sa tagal ko nang nabuhay sa mundo, ito lang palang tatapos sa akin. Anong ibig mong sabihin? May taong kumakalaban sa akin. Pinabarang niya ako. Sino naman kaya? Wala na akong oras para isipin pa kung sino. Sa dami na nagawan ko ng masama, hindi ko na alam. Kaya mo ba ako pinatawag para magpaalam? Oo. At gusto ko rin ibigay ang perang nararapat sa iyo. Sa loob ng ilang taon, naging tapat at mabuti ka naman sa akin. Alam ko na hindi mo gusto ang ginagawa ko pero ni minsan, hindi ka kumontra. Kaya nga lumayo na ako dahil hindi ko na masikmura ang ginagawa mo eh. Kapag nawala na ako tsaka ka magbagong buhay, ang kinakatakutan ko ay sa isang barang lang pala matatapos ang buhay ko. Hindi muna umuwi si Mami Des. Binantayan niya muna ang kapatid hanggang malagutan to ng hininga. Sa ilang araw na pagbabantay niya, nakita niya ang matinding paghihirap ng kapatid. Ilang beses din nitong binanggit na tapusin na nila ang kanyang buhay. Nakita rin niya ang pagkabulok ng katawan ng kapatid hanggang sa pagsambulat ng tiyan nito. Mula doon lumabas ang isang malaking sawa. Palaisipan sa kanila kung paano yun nakapasok sa tiyan nito. Bakit ilang araw po kayong hindi umuwi sa bahay nyo? Galing ako kay Ate Belen. Wala na siya. Kahapon namin hinatid sa huling hantungan niya. Hindi ko alam na may sakit pala siya. Kahit may edad na kasi siya, mukha naman siyang malakas. Wala naman talaga siyang sakit eh. Namatay siya dahil sa barang. Sa dami ng ginawa niya ng masama, mahirap nang malaman kung sino sa kanila ang may kagagawan o nag-utos na gantihan siya. Matindi ang naging balik sa kanya ng mga ginawa niya. Siya nga pala. Kung gusto mo ulit bumalik sa pag-aaral ako na ang bahala. Bakit niyo po ginagawa ang kabutihan na ito? Wala na rin naman akong pamilya Mabuti nang gastusin sa mabuti ang pera ko. Hindi ko naman ito madadala kapag namatay ako Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito. Ako nga may utang na loob sa'yo dahil binago mo ang pananaw ko sa buhay. Ngayon lang ulit ako naging masaya.
Lingid sa amin, narinig pala ng Itay ang pinag-uusapan namin. Nasa may pintuan na siya nang marinig niya nag-uusap kami ni Mami Des tungkol sa kapatid niya. Napansin ko na ilang araw nang laging malalim ang iniisip ng Itay. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, kinausap ko na siya. Di po ba dapat masaya na tayo ngayon dahil tapos na ang problema natin? Masaya naman ako. Lalo't makakapag-aral ka na ulit. Bakit po parang may problema pa rin kayo? Meron lang kasi akong iniisip eh. Hindi ko kasi alam kung tama ba ang ginawa ko o nadala lamang ako sa matinding galit ko. May ginawa po kayong masama? Gusto kong ipagtapat sa ito, anak. Baka sakaling gumanang bigat sa dibdib ko. Ako kasi nagpabarang kay Aling Belen. Kayo po? Bakit niyo naman po ginawa yun? Gusto kong gumanti dahil sa ginawa niya sa iyo eh. Nabulag ako sa matinding galit ko sa kanya sa lahat ng mga ginawa niya. Ngayong nalaman ko na namatay siya sa pinakamatinding paraan nakakaramdam naman ako ng sundot ng konsensya. Hindi na po natin maibabalik pa ang nakaraan. Ang importante po ay pinagsisisihan na ninyo ang ginawa ninyo. May mga gabi na hindi pa rin ako patulugin dahil sa ginawa ko. Tamang-tama po, linggo bukas. Dumalo po tayo sa misa. Nasisiguro ko po na gagaan ang pakiramdam ninyo. Sige anak, salamat at hindi ka nagalit sa akin. Hindi ko na ulit gagawin ang ginawa ko. Sa kasalukuyan, nakatapos na ako ng pag-aaral at may magandang trabaho. Salamat kay Mami Des na nagpaaral sa akin. Ako na rin ang nagpapaaral sa mga kapatid ko. Sa isang taon, balak kong mag-abroad para mas malaki ang kitain ko. Wala na rin kaming naging balita kay Inay. Wala na akong galit sa kanya. At ipinagdarasal ko na sana nasa maayos siyang kalagayan. Pangako ko sa sarili ko na lalo ko pang pagbubutihin ang trabaho ko. Para sa mga mahal ko sa buhay. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Mami Gisalwegan from Japan. Shoutout sa Malubay family from Bagakay, Romblon. Hi kay Estela Cabral da Silva from Switzerland and Portugal. Shoutout sa buong Cabral family from Lemery, Batangas, Canada and Switzerland. Hi kay Emma de la Cruz from Bacoor, Cavite. Hi kay Shane May from Quezon City. Hi kay Lito Estolano. Hello kay Wideline Moring from Pampanga. Shoutout sa Colongon family. Shoutout sa Cabanya family and Cabrido family from Cagayan. Hi sa asawa ni Ma'am Ami Yong na si Mr. Yong Benglong at sa mga anak niyang si Crocia, John Paul and Trisha. Hi kay Ana Lu Praat from Doha, Qatar. Hi kay Apple Jean from Hong Kong. Shoutout sa Vivar family from Calamba. Hi kay Lara Bel Cervantes from Libertad, Butuan City na laging nakikinig. Maraming salamat po. Hi kay Raquel Hasegawa at Mitsuro from Osaka, Japan. Hi kay Bernadette Abayon na laging nakikinig habang naglalaba. Salamat po. Hello kay Margarita Galang from Doha, Qatar. Hi sa mga anak ni Elizabeth Pamintuan na sina Echo, Janet, Jay at Dekdek, pati na rin kay Lay. Salamat po sa pakikinig ninyo. Hello kay Ramero Servento from New Zealand. Hi kay Virgie Olikino from Angono, Rizal. Happy wedding anniversary kay Lester Joy Repuela from your husband na si Bench. Hello din kay Charites Plata, Joan Lorican at kay Regina Oclarit. Shoutout sa mga workers ng Jomers Bake Shop sa Davao City at sa mga may-ari na sina Sir Joseph Magbutong and Ma'am Rems Turing. Shoutout kay Aiko Villesa at kay Lilibeth na nasa Bahrain ngayon. Ingat kayo. Hi kay Richard Celestino and sa wife mo from Butuan City. Hello kay Nanay Josie and happy birthday kay Paz na nasa Bukaw, Botolan, Zambales. And shoutout sa Barrientos family from May Mendoza.
Hello po sa mga solid listener natin na sina Rica Regala, Junjun Regala, Anthony Regala, Catherine Regala, Elena Regala at sa buong Regala family from Pandi, Bulacan. Maraming salamat po sa inyo. Hello kina Mr. and Mrs. Michael and Marisa Sueño. Advance happy birthday sa inyo sa July 31 from Wilma Leses. Hello kay Stephanie Erguisa from San Carlos City, Pangasinan. Hello kay na Jenny B, Irish, Jennifer at kay Isidro Tumaliwan from Tuguegarao. Shoutout sa Easy Wash ng Grotto Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. Hello po sa inyo. Shoutout sa Umayam family and Marsan family. Hi kay Lisa Agodo from Antipolo City. Shoutout kina Jay, Kuya Dennis at Boss Onad aka The Biker Mice ng Amira Boxes Handicraft ng Laguna from Chef M. Hi kay Rica Pokis. Hi kay Emeline Francisco. Hi kay Dayan Bautista from Australia. Hi kay Teresita Perez from Bahrain. Hi kay Lucero Alma from Manggahan, Pasig. Hi kay Milagros Ampanya from Singapore. Hi kay Candida de Balucos from Panglao, Bohol. Shoutout sa family ni Althea Christine Regala na nasa Europe ngayon. Hi kay na Christian De Jesus, Bugoy, Koykoy at kay Noki sa Mahilom Compound sa Davao City. Shoutout sa De Jesus family and Manalang family. Hi kay Marisa Villanueva from Italy. Hello kay Jonalyn Barameda. Shoutout sa Jonal Brand online team na sina Jaya, Virgilio, Emily, Joyce, Ann and Tintin from Ayungon, Negros Oriental. Hello po sa inyong lahat. And shoutout sa Enaria family and get well soon kay Runalyn Enaria. Tatagan mo ang sarili mo. Palakas ka. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless.